Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiyawit na bayan, inagpalaka, dakilang biyayang pagakoya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala natin Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dala niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangaral ni San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan ay aming matutuhan at ang aming pag-ibig na ito ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman ng bagay at totoo ang itinuro niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, mananatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi rin po. Sino ka ngayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tawirin ninyo ang daranan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay mga sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit sa gitna ninyo, ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat na magkalag lamang ng tali ng kanyang panyapa. At ito ay nangyari sa Bethania, sa ibayan ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kabanalig, ang uting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Sa mundo pong ginagalawan natin na tayo po ay nabubuhay dun sa tinatawag nilang pressure. Na kung saan laging tanong ay, sino ka? Anong pinaninindigan mo? Ano yung pinahahalagahan mo? Sa mga kabataan, the pressure ay tungkol sa how to perform well, to impress other people, to prove worth online and even offline. Interestingly po, mga kapanalig, ngayong araw na ito, ang ebanghelyo natin begin with the same question, who are you? Sino ka? Ang mga religious leaders ng panahunan ni Juan ay ipinatanong kung siya na ba ang Mesiya, siya ba si Elias o ang propeta. Ang sagot niya ay, am not. Hindi ako. In a culture obsessed with self-promotion, John modeled himself with self-clarity.
na kung saan He knew who He was. Alam niya kung sino siya. And alam niya kung sino hindi siya. Who is, who was not. Ano yung pwede nating matutunan dito? Sa atin pong pamilya, sa mga kabataan ngayon, not being the best does not mean being failure. Hindi ibig sabihin mataas yung grade, mababa yung grade mo ay hindi ka na best. Not being famous does not mean being invisible. Yung iilan lang yung likes mo, iilan yung share mo. Hindi yun nagpapatunay ng iyong self-worth. But rather ay nakabatay ito sa iyong kalooban at sa ating puso at sa ating identity bilang Kristiyano. Again, si Juan sa Ebanghelyo ay hindi niya ipinakilala ang sarili niya o ang titulong sa kanya. Pero kanyang i-define ano yung kanyang misyon. Hindi niya sinabing ako si Juan, ang sinabi niya, ako yung tinig sa ilang na sumisigaw. Hindi rin niya sinabi na ako yung salita, pero itinuro niya, he points out to the Word. Kaya nga sa mga magulang na nakikinig, nakikibahagi sa banal na misang ito, we need to be reminded that parents are not saviors, they are guides. Children are not trophies na pwede natin laging pinopromote. They are entrusted lives, mga buhay na ipinagkatiwala. Again, sa mga kabataan, your worth is not in the likes or labels ng ating paligid. Your value is not what and whom you point to others. Paano natin pinahahalagahan, iginagalang ang ibang tao. Kaya nga si Juan sa Ebanghelyo ay meron pong sinabi, a quite striking na dapat din nating matutunan sa araw na ito. Ay yung sinabi niya, meron sa gitna ninyo ang hindi nyo nakikilala. Jesus is already present while He is preaching, yet unnoticed. These lines speak deeply to our modern life, sa pangkasalukuyang buhay natin, that God is present in our respective ordinary routines. Nandun siya sa ating pamilya, nandun siya sa ating struggles, nandun siya sa kanya-kanya nating mga silent sacrifices. Kaya nga, ngayon ang hamon ay saan ba tayo masyadong abala? Defining ourselves or to recognize Christ that is already in us, among us. As we begin this year, the new season of life bilang mga Kristiyano, tulad ng mga yung mga pastol kahapon na bumalik sila. Walang nabago physically. May amoy pa rin sila, amoy tupa, mahalaga pa rin sa kanila yung kanilang makasuotan, and yet, merong nabago sa loob. Merong binago ang Diyos sa loob, kaya't nagawa nilang magpuri sa Panginoon. Ngayon, mga kabanalig, sa buhay natin, in our life, in our ministry, in our mission, in our respective na mga pinagkakabalahan, stop asking, how do I stand out? And again, start asking, how do I point others to Christ? Sa aking profesyon, sa aking pagkapari, sa kanya-kanya natin mga misyon, papaano natin ipakikilala si Kristo? Sapagkat ang tunay na kadakilaan, mga kapanalig, hindi yung tayo yung sentro, kundi inihahanda natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay. Kaya nga, sa ating lahat ay tulad ni Juan, ay magawa nawa nating makita ang kanya-kanya nating misyon sa pamamagitan ng ating pamilya, sa pamamagitan ng ating pakikitungo, sa pamamagitan ng mga conflict na kailangan nating i-resolve sa pamilya.
at sa paraan ng ating pagpapatawad, sapagkat ang tahanan ay nagiging daanan ng Panginoon na mas pinili niyang mamuhay sa atin ng may pag-ibig. Kaya tayo, mga kapanalig, again, ay gusto kong hayaan nating tingnan yung punto na isa sa inyo, nasa gitna ninyo, hindi nyo nakikilala. Sa mga magulang, mga pagod na mga magulang, mga kabataang nami-misunderstood ng ating paligid, in the quiet act of service, mga kapanalig, the greatest strategy is not that Jesus is absent. Nandyan siya. But the problem is, He is unrecognized sa ating pamilya, sa ating struggles, sa ating loneliness. Kaya nga't si Juan ang pinakamagandang halimbawa sa atin na may pakilala, na maging saksi, tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Sa araw na ito, sa ating makakatagpo at pakipagtagpo, para kanino o saan o sino ang pwede nating makausap ngayon at sabihin kung sino si Kristo sa buhay mo. At sa araw ding ito ay maipadama natin na tayo'y gabay at hindi pabigat sa lipunang ginagalawan natin. Kaya nga, may maganda rin tayong tignan, ang ingay-ingay nung December 31. At January 1, ang ingay, buti na lang kagabi umulan. No? At nawala yung mga usok. Ang sakit kaya sa ilong. Kaya nga, tanong ko doon sa mga tao, bakit ba kayo nagpapaputok? Para daw umalis yung masamang espiritu. Sabi ko sa kanila, yung mga nagpapaputok, puno ng himutok, hindi nagpapatawad, yung kanilang sama ng loob ng 2025, dala-dala nila ngayong 2026, masyado silang makasarili. Ayaw nilang bumitaw. Aanhin mo yung malalakas na paputok kung yung himutok hindi mo nakita sa nang ugat. Sabi nga ni Juan, ituro mo ang Panginoon, hindi ikaw. Ito yung nagiging sanhi ng mga taong punong-puno ng himutok sa buhay. Kasi they feel that they unrecognized, they feel that they unaccepted or rejected. Hindi yon. Huwag nating kalimutan, ang Diyos, ang ating gabay, siya yung nagbibigay ng halaga sa atin at hindi ano yung ginagawa natin. Amen. Mga kabanalig, tayo dumulog sa ating Panginoon at sa bawat panalangin, sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtsatsaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin
ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating panalangin ang lahat po ng mga nagdiriwang na kanilang kaarawan, lalong-lalo na po si Tess Macabalo at Naomi Palma, na nawa sila pagkalooban ng Diyos ng magandang kalusugan at patuloy silang pagpalain at maging pagpapala sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa karian, kung saan ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig, ating paghahain, ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang dumulog, at kami dumudulog upang sa kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal, ay magdulot nawa sa amin ang pagkikinabang sa kaloob mong kaligtasan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin, taas at Diyos sa inyong puso't diwa, itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, na ngayon ang mga banal na sina San Gregorio at San Basilio ay aming pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay pinahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang inuukol. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay Manal Makaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kaysa ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalis ni San Esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Ito
ipahintulot sa tukso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adyat ang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinanabigan, ang dakilang araw pagkapahayag na tagapagligtas namin Suso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Suso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang itinururihuan nating nagapagligtas. Mapapalad tayo nagtitiwala at sa Kanya ay naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga kapanalig, tayo po'y manalangin para sa lahat ng may mga karamdaman. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos na kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman sa ospital, sa tahanan, o saan mang silang lugar ngayon. Yamang tunay na marami ang gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo yung anak namin Panginoon, nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakinabang at dumadalangin sa panaligan sa ulirang sina San Gregorio at San Basilio, ay maihayag nawa ang itinuro nila, ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. at tanggapin niyong pagpapahal ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo kayo, ituro si Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.